How much did we spend in Macau? Tara samahan niyo ako at i-chismis ko sa inyo. First things first, we took a bus ride from Prince Edward Station using this China Link. Nagkakalaga siya ng 1,200 plus pero kung magbubook kayo sa Klook app, mas makakamura kayo dahil pwede niyong gamitin yung aking promo code na MommyRPKlook. And before we proceed, just take note that this is not the most stupid way possible. We can say that our budget is comfortable for the three of us. At kung first time niyong magdi-DIY papunta sa Macau, it is better to purchase this ticket via Klook app kasi meron kayong makikitang ganito, yung sticker na ikakabit sa inyo para hindi kayo maliligaw at alam nyo kung saan kayo pupunta dahil ituturo mismo ng mga tao sa immigration kung saan kayo dapat lalabas. One more thing, mas magiging smooth yung paglabas nyo kasi wala na kayong dapat bayaran o bilhin na ticket. Ang pinaka drop-off point namin ay sa may The Venetian. Upon arrival sa The Venetian, kumain kami dito sa Venetian Food Court na nagkakahalaga ng 2,190 pesos. We chose a Korean food pero mas makakamura kayo when you share kasi malaki pala yung mga servings nila. Huwag na rin pala kayo mag-abalang bumili ng Macanis Pataka kasi pwede naman kayo magbayad ng HKD. Pero Macanis Pataka po yung isusukli sa inyo. At dahil may kasama kaming bata, hindi mawawala na mapagastos kami sa mga ganitong bagay. So nagkakahalaga ng 10 HKD per token at ang napili niya ay kailangan ng 3 token. That is equivalent to 30 Hong Kong dollars or 226 pesos sa pera natin. Sunod naman namin pinuntahan ay ang The Londoner. Dito na lang kami pumunta at hindi na kami pumasok mismo sa The Londoner. Kung magkano dito, wala mong bayad. Free ang pagpunta dito. Sunod namin pinuntahan ay ang The Parisian kung saan nandun ang Eiffel Tower. Wala rin pong bayad ang pagpunta dito sa may Eiffel Tower or sa The Parisian. Yun nga lang hindi na kami nakalabas malapit dun sa mismong Eiffel Tower kasi medyo we got lost. Pagkatapos nyan ay lumabas kami sa The Venetian at sumakay ng taxi going to Senado Square. Ang total na ginastos namin for the taxi is 100 HKD. We no longer ask for a change so 100 HKD na mismo yung binigay namin and that is equivalent to 754 pesos. Upon arrival dito sa Senado Square, syempre wala rin po kaming bayad dahil free ang pagpunta dito sa Senado Square. At habang naglalakad-lakad, hindi naman kayo makakaligtas dahil marami po kayong pagpipiliang makakainan or mabibilihan ng mga milk tea dito. It's still best to try mag milk tea sa Macau. Ang isang milk tea dito ay nagkakahalaga ng 16 Macanis Pataka or 16 HKD na sa pera natin, that is 120 pesos. Mag-alot na lang kayo ng konting budget para sa mga gusto nyo pambilihin dahil marami talaga kayong pwedeng bilihin dito sa Macau. Isa na dito yung pinagmamalaki nilang egg tart. Sayang at hindi man lang namin natikman kasi nga nagmamadali na rin kaming umuwi. And by the way, makakatipid kayo pag naglakad-lakad kayo dito dahil maraming free taste. And finally, we arrive at St. Paul Ruins at wala rin pong bayad dito. At nung pag-uwi nga ay sumakay kami sa 101X kung saan nagbayad kami ng 20 MOP pero 6 MOP lang talaga yun. Wala lang talaga kami. Pagkatapos niyan ay bumili kami ng ticket going to Hong Kong na nagkakahalaga ng 65 MOP or 195 MOP para sa aming tatlo and that is 1,423.50 sa pera natin. At pagdating nga sa Hong Kong, we took the 821 bus going back to our hotel. Nagkakahalaga naman yun ng 87 HKD or 635 pesos. Pero hindi na namin naramdaman yung gastos na yun dahil kinuha namin yun sa budget namin na nasa Octopus Card. So overall, magkano nga ba yung sumatotal na nagastos namin sa Macau? In total, we were able to spend 9,437 pesos sa saglit na pamamasyal namin sa Macau. Once again, this is not the most stupid way to spend your day in Macau, but we are just sharing it for your future reference. That's all, and thank you for watching.